Si Robert Pointer o mas kilalang Bob ay isang bombero sa Texas. Siya ay nasa serbisyo ng halos 20 years na. Dahil sa sipag at dedikasyon sa trabaho, siya ay naging captain fireman. Siya ay may 2 anak na babae sa una nitong asawa. Ang dati niyang asawa ay ang kanyang high school sweetheart na si Amy. Sila ay nagsama sa loob ng 19 years bago patulong nasira ang kanilang relasyon nung nakilala ni Bob si Chasey Mormon. Si Chasey ay pinanganak at lumaki sa Texas. Siya ay nagtatrabaho sa isang dental clinic bilang surgical assistant at implant coordinator. Nakilala niya si Bob sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sa kabila ng 18 years na age gap nila, agad silang nagkamabutihan. Nalipat ang buong atensyon ni Bob sa 20-year-old na si Chasey kahit na magkasama pa sila ng kanyang asawa. Natuklasan ng anak ni Bob na may itinatago itong isa pang cellphone, kaya doon na nalaman ang relasyon nila ni Chasey. Ngunit ayon kay Chasey, hindi niya alam na nagsasama pa si Bob at Amy noong mga oras na yon. Ang alam niya ay matagal nang hiwalay sa asawa si Bob. Itinaloy ni Bob at Chasey ang kanilang relasyon sa likod ni Amy, hanggang sa tuluyan nang nakipag-divorce si Bob sa asawa. Makalipas ng 2 taon ay nagpakasal si Bob at Chasey noong taong 2007. Nagkaroon sila ng anak na babae na si Addison. Kasunod noon ay nagpasya sila na doon na manirahan sa hometown ni Chasey sa Roy City. Ipinagpatuloy ni Bob ang pagiging bombero. Gabi ng September 9, 2016, 7 taon sa kanilang pagsasama. Ang 29 years old na sa mga oras na yon na si Chasey ay nag-drive ng kanyang sasakyan patungo sa isang rural road. Doon sila nakita ni Bob nung gabing yon. Ang kasunod na naging pangyayari ay ang isang tawag sa 911. Ang tanging naririnig lamang ng operator ng 911 ay ang hingal na boses ng babae. Hindi alam ng operator ang nangyayari, kaya ang tanging ginawa niya na lamang ay nilocate ang location ng nasabing tumawag at nagpadala ito ng responder sa lugar. Ang unang mga responders ay walang kaalam-alam kung anong dadatnan nilang eksena. Ang lugar ay napaka-isolated at kung titingnan ang dinadaanan nila ay halos putik at may marka pa ng mga gulong ng traktora. Nakakapagtaka dahil ang kalsadang yun ay parang daanan lamang ng mga magsasaka. Noong una ay walang makita ni isang tao ang mga responders kaya naisip nila na baka nagkamali lamang ang tumawag. Di nagtagal ay nakita nila si Chasey na nakapaalamang at may mga putik. Mukha itong takot na halos nahihirapan na ring huminga. No! My husband, he went to go help me. My Jeep is stuck in the back around the corner and he's been shot in the head, please. Noong dumating ang ambulance, agad siyang inalalayan ng mga paramedics. Binigyan kaagad siya ng oxygen para mapakalma ito. Nakita din nila na may mga dugo ang kanyang katawan. Tinanong siya ng mga pulis kung anong nangyari. Ayon sa kanya ay nakarinig siya ng putok at may nakita umano siyang anino. I heard a shot and the Jeep started rolling and I didn't see anything and I saw a shadow. That's all I saw. No. Sa di kalayuan sa napakadilim na parte ng lugar na yon ay nakita nila ang sasakyan ni Chasey. Sa malayo ay nakita din ng mga pulis na may lalaki sa loob ng sasakyan at wala na itong buhay. Ang lalaking yon ay si Bob. Siya ay binaril sa ulo. Sa loob ng sasakyan ay walang makita nagkaroon ng komosyon o pag-aaway. Katunayan ay tumugma ito sa sinabi ni Chasey na may nakita siyang malaking anino at binaril ang kanyang asawa. Habang nagsasagawa ng investigasyon ng ibang pulis sa sasakyan, si Chasey naman ay binahagi ang mga detalye tungkol sa relasyon nila ni Bob. Ayon sa kanya, nitong mga huli ay hindi na maayos ang kanilang relasyon. Doon na nagduda ang mga pulis dahil sa pinatay ang kanyang asawa. Ngunit bakit ang ikinikwento niya ay tungkol sa relasyon nila? Dagdag pa ni Chasey na nagkasundo silang makita ni Bob sa Jack in the Box fast food restaurant para mapag-usapan nila ang magulo nilang relasyon. Habang siya nagmamaneho papunta sa lugar, ay nag-text umano siya kay Bob na 3 milya pa ang kanyang layo. Sa kaka-text ay hindi daw niya namamalaya na na-stuck na ang kanyang mga gulong sa maputik na rural road. Doon na siya tinanong ng mga pulis kung bakit doon niya napiling dumaan. Ang kasadang yon ay para lamang sa mga magsasaka at sobrang dilim din ang paligid. Ngunit ayon sa kanya ay lumagpas siya sa unang kalsada kaya doon na lang siya dumaan. Dahil sa na-stuck siya sa lugar na yon ay tinawagan umano niya si Bob para siya ay matulungan. Agad namang pumunta si Bob sakay pa ng fire truck. Ngunit dahil sa napakaputik ng lugar na yon ay napagdesisyon na lang ni Bob na maglakad patungo sa sasakyan ni Chasey.
Nagantay lamang si Tracy sa gilid ng kalsada habang sinusubukan ni Bob na i-reverse ang sasakyan. Doon na umano siya nakarinig ng putok. Agad na tumakbo si Tracy papunta sa sasakyan at doon na niya nakita ang wala ng buhay na si Bob. Hinawakan niya si Bob at tinawag pa ang pangalan nito, ngunit hindi na ito sumasagot. Binaril si Bob sa kanang bahagi ng kanyang ulo, ngunit hindi ma-identify ng mga pulis kung siya ba'y binaril sa harap ng sasakyan o sa likod. Walang naiwang ebidensya na makakapagturo kung sino ang suspect, kaya nakatuon lamang ang mga investigador sa kwento ni Tracy. Ayon sa kanya, may nakita siyang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Pagkadating nila sa police station ay ganun pa din ang mga kwento ni Tracy, ang tungkol sa kanilang marital problem at sa relasyon niya kay Bob. Habang tumatagal ay nagiging malinaw na kahit sinasabi ni Tracy na pinatay ng di kilalang gunman ang kanyang asawa, ang totoo ay mismo si Tracy ang may motibo sa pagpatay kay Bob. Sa kanyang kwento na 3 taong pagkatapos sila magpakasal, ay nag-umpisa ng hindi nila pagkakaunawaan ni Bob. Katunayan na hindi na rin sila natutulog na magkasama sa isang kwarto simula noon. Naniniwala din si Tracy na mahal pa din ni Bob ang kanyang unang asawa. Sinabi din niya na napaka-mainitin ang ulo ni Bob. Mababa din daw ang testosterone level ni Bob at umiinom ito ng gamot na siyang dahilan kung bakit madalas ay mainit ang ulo ng asawa. Ngunit ang dating asawa ni Bob at pamilya niya ay nagsasabing hindi sila naniniwala na kayang manakit ni Bob. Ang anak ni Bob na si Natalie ay tumira pa sa kanila ng 6 na taon. At sinasabi niya na minsan na hindi niya nakitaan ng ama na sinaktan si Tracy. Pinabulaanan niyo ni Tracy. Ayon sa kanya ay wala ni isang tao ang sinabihan niya kung paano siya tratuhin ni Bob, dahil sa ayaw niya na masira ang pangalan nito bilang isang fire captain. Sa ilang taon nilang magkasama ni Bob ay nabawasan ang timbang ni Tracy ng 104 pounds. Sa mga panahong yon ay napapadalas na din ang kanyang paglabas-labas. Nakita din ni Natalie sa kanyang computer na may kausap itong ibang lalaki. Dahil sa madalas ay panggabi ang trabaho ni Bob, kaya nagkakaroon din si Tracy ng pagkakataon na lumabas para makipagkita sa ibang lalaki. Iniiwan niya si Natalie at ang kanilang anak sa kanilang bahay sa tuwing siya ay aalis. Noong sinumbong na ni Natalie ang pagtataksil ni Tracy sa ama, ay agad namang nag-file ng divorce si Bob. Ngunit hindi yon itinuloy ni Bob dahil ayaw niyang masira ang kanyang pamilya sa pangalawang pagkakataon. Hindi na ibalik ang tiwala ni Bob kay Tracy pagkatapos nun. Nag-install pa si Bob ng CCTV sa front door para mahuli niya ito. 12 days bago siya pinatay, nakita niya sa CCTV na nag-doorbell ang lalaki ni Tracy na agad namang pinaalis ng babae. Ngunit huli na ang lahat dahil sa nakita yon ni Bob. Base sa salaysay ni Tracy, 2 ang tinitignan nilang anggulo. Kung totoo bang si Bob ay isang violenting asawa o si Tracy ba ay hindi naging tapat sa asawa. Ngunit alinman sa 2 bagay na yon ay malinaw na may kinalaman sa kanilang relasyon ang misteryosong pagpatay kay Bob. 1 linggo bago ang pagpatay ay tumungo pa sa Mexico ang mag-asawa para magbakasyon at para subukang maayos ang kanilang relasyon. September 7, pagkabalik nila ay sinabi ni Bob sa katrabaho na hindi naging maayos ang kinalabasan ng kanilang pag-uusap at bakasyon. Kaya siya ay desidido nang tapusin ang relasyon nila ni Tracy. September 9 at Biyernes, doon na pinatay si Bob. Ayon kay Tracy na nasa bahay siya ng kanyang kaibigan nung gabing yon bago siya umalis para makipagkita kay Bob. Ang pangalan ng kanyang kaibigan ay si Michael Garza. Inamin din niya sa mga pulis na sila ay may relasyon ni Michael at hindi magkaibigan lamang at nakilala niya ito sa Facebook. Si Michael Garza ay 37 years old. Siya ay isang truck driver. Taong 2000 ay nakulong ito ng 1 taon dahil sa kasong unauthorized use of a vehicle. Wala din itong record na may violenteng pag-uugali. Ngunit kung ang pumatay kay Bob ay isang random na gunman lamang, bakit hinayaan niya na makatakas ng buhay si Tracy? Ang ebidensya na taliwas sa kanyang kwento ay nagmumungkahi na kilala niya ang pumatay. Matapos ang 2 oras na interogasyon kay Tracy, ay nagpaiba-iba na ang kanyang mga ikinikwento, hanggang sa na-corner na siya ng pulis. Doon na inamin ni Tracy na ang pumatay kay Bob ay si Michael. Ngunit ayon sa kanya na plano lamang nilang takutin ni Michael si Bob para huwag siyang gambalain pa. Ang hindi daw niya alam na may dala palang shotgun si Michael. Sabay silang pumunta ni Michael sa nasabing lugar bago niya tinawagan si Bob na puntahan siya dahil yun ang kanilang plano. Pagkarating ni Bob ay hindi niya inakalang babarilin ni Michael si Bob at huli na ang lahat bago pa niya napigil.
Hindi pa rin naniniwala ang mga pulis sa sinasabi ni Chasey dahil walang record ng pagiging bayolente si Michael. Napag-alaman din na isang buwan bago ang pagpatay ay nahimok pa ni Chasey na gawin siyang primary beneficiary ng life insurance policy ni Bob na nagkakahalaga ng $685,000. Isang araw bago ang pagpatay, September 8, ay kinontak ni Bob ang divorce attorney gamit ang Facebook. Sinabi ni Bob na balak niyang ibenta ang bahay kung saan sila kasalukuyang naninirahan at gusto niyang makuha ang kustodiya ng kanilang anak. Hindi yun matanggap ni Chasey kaya humingi ito ng simpatya sa kanyang mga lalaki at sinabi na sinasaktan siya ni Bob. Ang lalaking nakuha sa CCTV ay hindi si Michael kundi si Brad Golden. Pinatawag din ng mga pulis si Brad para matanong. Ngunit may sapat na rason si Brad na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Bob. Kaya agad din itong pinakawala ng mga pulis. 8 araw bago ang pagpatay ay minessage din ni Chasey ang pangatlong lalaki niya na si Danny at humingi din siya ng simpatya. Sa kabuuan ay 4 ang lalaki ni Chasey na pinagsabay-sabay niya. Ang isa ay hindi na pinangalanan. Sa 4 na yon, isa lang ang pumayag sa gustong mangyari ni Chasey na patayin si Bob at yun ay si Michael. Nakita din ang kanilang mga text messages ni Michael na pinag-uusapan nila ang planong pagpatay kay Bob. September 10, isang araw matapos mamatay ni Bob, ang 29-year-old na si Chasey ay inaresto. Hindi nagsalita si Chasey sa korte, ngunit base sa mga ebidensyang nakuha mula sa body cam ng mga pulis at sa video ng kanyang interogasyon sa police station at iba pang mga ebidensyang nakuha ay sapat na para siya ay mapatunayang guilty sa kasong murder. Si Michael ay sinentensya ng 99 years na pagkakakulong na may posibleng parole pagkatapos ng 30 years. Si Chasey naman ay sinentensyahan ng life imprisonment at posibleng parole pagkatapos ng 30 years. Magpahanggang ngayon ay pinanindigan pa din ni Chasey na hindi niya sinasadya ang pagkamatay ng asawa. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!